Bigyan natin ng reaction video tong video ni Esel, ni Brother Esel. Tandaan nyo ha? Mga kapatid, sabi niya wala daw siyang papel sa iglesia niya. Sa iglesia ang tinayo niya, uulitin ko, wala daw siyang papel pero nangangaral siya. Anong tawag dyan? Hindi ba't papel yan? Pumapapel siya. Nakaupo sila, tapos may dumapo sa kanila na parang dila ng apoy, pero hindi apoy. Yan may dumapo doon na parang dila ng apoy. Namali siya doon hindi naman parang dila ng apoy. Dilang kawangis ng apoy. Pero palusutin natin kasi maaaring nagkamali siya hindi na alam yun Ito ang hindi natin palulusutin yung sasabihin niyang pangalawa. Lahat. Ay, sinabi na pala niya yung sinabi niya daw yung apoy daw ay kawangis. Kawangis ng apoy pero hindi daw apoy. Ngayon, paano ka nakasisigurado na yung nakita ng sumulat na kapatid nating apostol ay hindi apoy? Ngayon, sino paniniwalaan natin? Si Esel na mapakiapid o ang kapatid nating apostol na sumulat ng talata na ang sabi niya ay kawangis ng apoy? Sino paniniwalaan natin? Yung sumulat ng talata na ang sabi niya kawangis ng apoy o itong si kapatid na Esel na patutot na hindi daw apoy? 'Di ba? Parang ganito Tayo kawangis tayo ng Diyos pero hindi tayo Diyos, pero kawangis natin ng Diyos. Nilikha tayo ayon sa kanyang wangis. 'Di ba? Ganun yun mga kapatid Yung mga kapatid, ako hindi naman natin pwedeng sabihin hindi apoy yun mga kapatid sabi nga kawangis kasi ito si Brother Yesin mahilig tong bawasan yung mga sinasabi ng mga apostol mga kapatid nating mga apostol binabawasan niya kung di niya binabawasan dinadagdagan niya. Ngayon sinasabi sa talata bawasin tuloy. Basahin natin. Ang sabi dito, sa kanila may napakitang mga dilang kawangis ng apoy. Hindi naman sasabihin ng sumulat na kawangis ng apoy kung hindi katulad ng apoy. Kaya niya sinabing kawangis ng apoy kasi tulad nga sa apoy. Pero ang pinagkaiba nila, ibang apoy yun. Yung apoy na yun na nakita ng mga kapatid natin mga apostol na nagsidapo sa kanila, na tinanggap nila, galing sa Ama yun. Hindi nyo makikita dito sa tabi-tabi. Pero kawangis niya, yung apoy na nakikita nyo dito sa tabi-tabi. Ulitin ko mga kapatid ang sabi ng kapatid nating apostol sumulat ng talata kawangis ng apoy. Ibig sabihin, tulad sa apoy. Parang tayo, kawangis tayo ng Diyos, pero hindi tayo Diyos, pero kawangis natin ng Diyos. May pinagkaiba. Ngayon, sinasabi naman ng kapatid natin na sumulat ng talata, kawangis ng apoy, pero pagkakaiba nun, yung apoy na yun, special yung galing sa langit yun. Galing sa Ama yun. Hindi yung galing dito sa lupa na pwedeng gawin. Hindi yun yung katulad ng apoy na nakikita natin sa lupa na na pwede mong paliabing kahit anong oras gusto mo. Kagaya ng basurahan. Yung mga basura, pwede mong silaban. Yung mga tuyong dahon, sisilaban mo, magkakaroon ng apoy. Yung kalan mo, buksan mo, magkakaroon ng apoy. Pero hindi siya katulad ng apoy na nakita ng ating mga kapatid na mga apostol na nagsidapo sa kanila. Special yon. Pero kawangis. Huwag mo aalisin yung salitang kawangis. Ito kasi nagsasalita ito ng dagdag bawas Hindi daw apoy. Kung hindi apoy yun, nakita mo ba? Nandun ka ba? Nung nagkakatipon yung mga apostol para sabihin mong hindi apoy yun. Wala ka naman dun Basahin mo lang, sabihin mo, kawangis ng apoy, huwag ka na magdadagdag. Kasi ang hilig nito magdagdag para lang palabasing siya pantas siya Yan ang nito, ugali nitong mama na to Diba? Okay lang naman, mangaral ka dyan. Pwede nga, papanoorin ka talaga Pero para sasabihin mo na hindi apoy, mali ka niyan kapatid. Hindi man una sa lahat, wala ka naman doon nung nagkakatipon yung mga apostol. Pangalawa, hindi ka naman apostol. Pangatlo, hindi mo nga nasilayan yung kahit kapiraso para sabihin mong hindi apoy. Diba? Ang paniniwalaan natin, yung sumulat ng talata na ang sabi niya, kawangis ng apoy. Tulad sa apoy, magkawangis. Ano ba itsura ng apoy? Diba? Yung apoy na nakikita nyo dito at nakita ng mga apostol na nagsidapo sa kanila, parehas ng itsura, kawangis nga
Hmm? Pero special na apoy yun, galing sa Ama yun. Hindi yun nakikita dito sa Pilipinas, tuloy sa Earth. Ha? Ibang apoy yun. Special yun. Parang tayo, kawangis natin ng Diyos, pero hindi tayo Diyos. Pero kawangis natin. Ganun yung katulad natin. Kawangis nga eh. Katulad natin ng wangis. Baka mamit, birahin na naman ako ni Esel eh. Ulitin ko katulad natin ng Diyos sa wangis. Hindi sa pagka-Diyos. Parang yung apoy. Kawangis ng apoy, pero hindi sila magkatulad ng level. Ibang apoy yun. Ibang apoy yun. Special yun. Hindi ko na sasabihin kasi namumulot si Brother Esel na paimbabaw eh. Paimbabaw yung ganyan eh. Dadagdag mo, babawasan mo eh. Ang hilig nito kasi mag-insert ng mga ano niya eh, mga haka-haka niya. Diba mga kapatid? Yun lang naman. Gusto kong i-share sa inyo na hindi mo pwedeng sabihin hindi apoy yun. Kawangis na nga eh. At saka kung gusto mo paniwalaan ka namin, dapat nakita mo yun. Hindi ka naman apostol. Wala ka naman doon. Hindi mo nasilayan kahit kapiraso ng pangyayaring yun, nabasa mo lang. Tapos ngayon kumakaasta kay para kang hindi ka tagabasa. Parang ikaw mismo yung nandun nagkakatipon sila, nandun ka mismo, nasa likuran ka. Pinanonood mo yung mga nangyayari. Ganun ba yun? Hindi namin pwedeng tanggapin niya, sabihin mong hindi apoy yun. Ang tatanggapin namin, yung nakasulat. At ang nakasulat, kawangis ng apoy. Yun lang mga kapatid. Panoorin pa natin, may sasabihin pa siya dito mga kapatid eh. Nagsalita sila ng wika ayon sa ibinigay ng Espiritu Santo sa kanila. Dito pala mga kapatid, mayroon pong ibinigay ng Espiritu Santo sa kanila na salitain. Ano yun? Ganun ba? Tingnan natin. Acts chapter 1 verse 8. Sorry, hindi ko pa rin mahinam ang pera. Sana mga kapatid bibira na siya dito. Doon sa video. Pero hindi ko pinaliwanag doon kasi nagpapapansin ako. Siguro naka-video na ito, i-post ko yan. Kakabsat. Okay. Ito ka nung tanggapin, anong patunay na ebanghelyo yung ibibigay ng Espiritu Santo pagdating na? John chapter 14 verse 26. John chapter 14 verse 26. Datapwat ang mga aalin sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susugoy ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo. Kaya pala parang dila ng apoy kasi yung dila mo, yan ang nagbabalikas at nagbabalikas iti sa ukapo. Yun yung may mga sinabi siya dito mga kapatid. Ang Ilocano mo salita to. Kaya daw ulitin nga natin. John chapter 14 verse 26. Datapwat ang mga aalin sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo na susugoy ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo. Kaya pala parang dila ng apoy kasi yung dila mo, yan ang nagbabalikas at nagbabalikas iti sa ukapo. Kaya daw kawangis ng dila. Yun daw yun. Yun ang ano niya. Kasi nga kawangis nga naman ng dila mga kapatid. Ba? Yun yung nagpapaunawa. Yung dila mo. Kung wala kang dila, hindi ka makapagsasalita. Yun daw yung nagpapaunawa, yung dila. Ang nagpapaunawa, Diyos eh. Kasi kung makinig ka man ng makinig, basahin mo ng basahin, mamulot ka ng mamulot. Kung hindi ka naman pagkakalooban ng Panginoon ng pag-unawa, na maunawa kami yung salita niya, wala rin. Naniniwala ako dyan kasi kung hindi ipag-uunawa sa inyo, Diyos, hindi mauunawa yun eh. Kung hindi niya luluobing maunawa mo, hindi mo maunawa yung salita niya eh. Kaya nga yung revelation para sa kanyang mga alipin yun eh. At kung sabayin ko mga alipin ako ng Diyos, hindi mo masama yun. Sige nga, magbigay ka ng Bible verse na masamang sabihin mong alipin ka ng Diyos. Kagaya ni Brother Esel. Pwede ka naman maging alipin ng Diyos doon eh. Sabihin mo, alipin ka ng Diyos. Pwede alipin ka na ng Diyos. Yung sinasabi yung, ang mali dito mga kapatid, yung sinasabi niya,
na siya daw ay siya daw ay walang karapatang magbautismo. Ang may karapatan lang daw magbautismo yung mga alagad. Ngayon, inaamin niya sa sarili niya, hindi siya alagad. Ngayon, tinanong ko, nagbabautismo ba daw ba siya? Sabi niya sa akin, nakita mo ba? So, ibig sabihin, dinay niya. Kung hindi ka pala nagbabautismo, hindi ka pala alagad, ba't nagtatayo ka ng iglesia? Ano ba tawag niyo sa ginagawa nito? Nangangaral. Ang laki ng ng facility niya. Malaki na yan kasi ako nga nagbabike lang ako eh. Nag-iikot ako sa kalsada eh. Siya, laki na. Pwede na yan, okay na yan. Hindi ba't pangangaral yan? Nagtayo kasi siya ng sekta niya kaso walang pangalan, lihim. Patago. Ngayon, may sinabi pa siya sa isang live na nag-usap kami na wala daw siyang papel sa iglesia na tinayo niya. Hindi daw siya punong katiwala, hindi daw siya punong tagapangasiwa. Totally talaga wala daw siyang papel. Pero siya nagtayo. Di ba papel yun? Di ba contribution yun? Talagang papel yun? Talagang malaking papel yun kasi ikaw nga nagtayo eh. Etong pangangaral niya, hindi ba papel to? Pumapapil siya dito. Sinungaling to mga kapatid eh. Nung mga yung Espiritu Santo, parang hindi lang nakapoy. Yun pala, nagtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalaala ng lahat na sa inyo aking sinabi. Mga kapatid, ang tinutukoy niyo sa binabasa niya, banal na espiritu. Hindi lang apoy. Magkaiba yon. Ang tinutukoy niyo sa binabasa niya, yung banal na espiritu na magpapaalala ng lahat ng sinabi ng Panginoon, magtuturo ng lahat ng mga bagay. Dalawa kasi mga kapatid eh. Hindi ko na sasabihin kasi namumulot to eh. Pero mali yan kasi hindi naman yan yung apoy na dumapo sa mga kapatid nating mga apostol. Iba yan. Iba pa yan. Yan. Yung pala gagawin niya. Kasi kung ni Cristo, bago kayo humayo, punta muna kayo sa Jerusalem sa isang silid. Bago kayo humayo, punta muna kayo sa Jerusalem sa isang silid. Yun po yung Acts chapter 2. Kumana, ipamuman 16, verse 16. At kararagak yung mga kurang nakit, ka na kayo dute, tatapot, 16. Medyo fast forward natin kasi hindi ko naiintindihan yung sinasabi niya mga kapatid eh. Matayin kakabsat eh. Itatak, malungkot. Malungkot yung mga tao, umiiyak. Kaya na sabi ni Cristo, huwag kayong magulimihanan. Hindi, ang sabi doon, huwag kayong magulumihanan. Wala mo sinabi doon, huwag kayong umiyak. Tayo dagdag na naman. Kaya na isa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin, sabi ni Cristo. Sige. Dadalangin na po sa Ama, at kayo bibigyan na ng ibang mga aliw. Banal na espiritu yan. Pero iba naman yung sinasabi, hindi lang kawangis ng apoy. Para saan? Upang siyang sa inyo magpakailanman. Yun po yung decision natin, yung Espiritu Santo yan eh. Kakabsat. No? Yung Espiritu Santo. So yun po yung dahilan po doon sa video na yun. Ay, papaliwanag na siya mga kapatid. Hindi para pasamain. Kita mo ha. Kita niyo mga kapatid, napaka magsalita, malumanay no. Pero doon sa live na nag-usap kami, tinawag niya akong kupal. Masama daw tabas ng dila ko. Ibig sabihin, sinungaling ako. May sinabi pa siya na puro daw lumalabas sa bibig ko, masasama. Tinawag niya pa ako na ulol daw ako. Alipin ni taning. Yan ang lumalabas sa bunganga ng ng mga ngaral nyo. Tapos nagbasa siya ng iba't ibang comment na out of context na hindi nakasama sa usapan na ang sabi squatter daw ako. Ang dami niya sinabi mga kapatid eh. Taliwas sa pananalita niya ngayon eh. Kala mo ngayon napakaamo no. Gusto ko lang magpapansin. Kasi nagpapapansin ka na nga eh. Kasi kung hindi ka nagpapapansin, hindi mo dadagdagan, hindi mo babawasan yung salitang nababasa mo. Kung anong binasa mo, yun ang sasabihin mo. Kaya ka nagdadagdag kasi para maging kakaiba. Para pag-usapan na si Esel na patutot.
napakagaling, may ano siya, may mga natuklasan siya, di ba? Ganun yun eh. Kahit ko lang maamuan ko yung mga nanonood sa Pero akin, natin, di na maintindihan eh. para sabihin nila, Sa mga kapatid, may sasabihin siya dito. bro, yun lang muna. Hmm? Kung meron pang lalabas, handa akong sagutin. Yan, kung meron daw lalabas, handa daw niyang sagutin. Pero sa totoo lang mga kapatid, 2 beses kaming nag-usap sa live, wala siyang sinagot sa mga sinabi ko. Sa mga tanong ko, wala siyang sinagot. Kahit sa comment, hindi siya sumasagot. Alam niyo kung anong dahilan ng mangangaral niyo? Tinatamad daw siyang mag-reply, mag-comment. Yan ang sagot ng mangangaral niyo. Ang lumalabas sa bibig, kupal, alipin ni taning, ulol. Ay, hindi yata ulol. Ano pala? Mali ako mga kapatid. Aminin ka. Ano pala, siraulo. Parang siraulo pala yung sinabi niya sa akin. Masama tabas ng dila. Puro daw masama lumalabas sa bibig ko. Puro, ibig sabihin, walang mabuting galing sa ama. Walang makatotohanan. Puro mali. Ganun ang ibig sabihin ng puro mga kapatid eh. Ang dami niya sinabi. Kaya nung nag-live kami nung pangalawa, nag-usap kami sa live nung pangalawa, sabi ko sa kanya, magbigay ka ng basihan kung bakit sinabi mong masama tabas ng dila ko. Hindi siya sumasagot ng mga kapatid. Wala siyang sinagot kahit isa. Ha? Kung may sagot man siya, ang layo sa tanong mga kapatid, napakalayo. So, mga kapatid, may papapuna ulit ako sa inyo sasabihin niyo mga kapatid Ito kasi mali ito eh. Ayoko naman sabihin kasi sinungalingan kasi baka namamali lang siya. Mga kapatid. Ito pakinggan nyo. Kaya nyo nangunawaan. Kasi panalo yung autismo, ilumlum na ka. Dito wala akong maiko-comment dito kasi hindi ko maintindihan yung sabi niya eh. Pero sa mga susunod na sasabihin niya, doon natin pupunahin. May nakalapunusan na ka. Ito'y maglapunos ka ba ang magpupus po sa atin sa salita ng Diyos, yung Espiritu Santo, ipapaunawa niya. Kaya yung mga nagtetestimonyo na nakakaunawa, hindi ako yan. Ito ang nagpaunawa sa inyo. Yung Espiritu Santo. Puro may Espiritu Santo dyan sa tabi ninyo, kaya nyo naunawaan. Kasi kung ano nyo, Pakinggan niyo mga kapatid Kaya daw naunawaan ng kanyang mga tagapakinig. Yung mga sinasabi ni Brother Esel, yung pangangaral niya. Dahil daw baka may banal na pakinggan natin ulit, baka mali yung baka. Ang nagkataon lang na nung pinapakinggan nyo, puro may Espiritu Santo dyan sa tabi ninyo. Siguro, ulitin natin. Yung Espiritu Santo. Ang nagkataon lang na nung pinapakinggan nyo, puro may Espiritu Santo dyan sa tabi ninyo. Siguro daw may Espiritu Santo dyan sa tabi ninyo. Yan. Pakinggan nyo yung mga ngaral yung mayabang. Kasi tawag sa akin nito mangmang eh. Todo tawag ginawa niya sa akin. Pagtawa na nila akong dalawa ng kasama niya eh. Tatlo nga sila, totoo silang tatlo silang tawa ng tawa sa akin eh. Alam niyo mga kapatid, ang tawa ay ulol. Sa kasiyahan, anong nagagawa nito? Nakasulat yan mga kapatid eh. May mga tawa kasing ulol mga kapatid eh. Kaululan. Halimbawa, nag-uusap tayo tungkol sa Biblia. Tatawa ka. Ano nakakatawa doon? Hindi ba't kaululan yun? O kaya naman, nagkakasayahan kayo ng walang kabuluhan. Tawa kayo ng tawa. Kaululan din yun. Pero yung matawa ka sa isang bagay na nakakatawa nga naman talaga. Kunyari, yung anak mo, nagpatawa. Talagang matatawa ka. Hindi naman kaululan yun. Natural yun. Binigay ng Diyos at tawa. Natural yun. Kasama sa katangian natin yun tumawa eh. Pero alalahanin nyo, iba yung tawa sa kalakhak. At iba naman yung tawa na talagang nakakatawa at sa tawa na wala namang nakakatawa. Kasi nung panahon ng mga propeta, may mga nananakop ng mga syudad, mga village, sinasakop nila yan, pinapatay nila yung bata, matanda. Tapos kumukuha sila ng bihag, sinasamsam nila yung mga kinukuha nila yung mga kagamitan. Pagkatapos nilang magawa yan, nagkakasayahan pa yung mga yan nag-teachers pa nga yan, nagpapahilo pa eh.
Maraming ganyan na gumagawa noon eh, nung panahon ng mga propeta eh. Hmm? Sa iba't ibang panig ng mundo. Yan ang usong-uso mga kapatid. Ang digmaan nun, ano pa eh, hindi pa gamit ang baril eh. Talagang harapan eh. Yung ganun pa dumigma ang bansa laban sa bansa. Kaya minsan pagkatapos nilang magawa yan, kunyari yung mga Viking, yan, pagkatapos nilang manakop, nagkakasayahan sila. Ngayon, anong purpose ng kasayahan nila? At siyempre, nagtatawanan pa yung mga loko-loko. Oh. Anong nakakatawa dun? Isipin nyo yung isang syudad village sinunog mo, kinuha mo yung mga hindi naman sa'yo. Tapos ang halintulad ko dito yung mga Viking Kasi mga sumasakop din yan yung mga panahon na yan pinatay mo yung mga bata, kumuha ka ng bihag. Ano nakakatawa dun? Yun ang kaululan, yung natatawa ka ng walang dahilan. Kunyari, may nakita kang umiiyak, tinawanan mo, kaululan din yun. Kagaya ni Brother Esel na patutot. Ang pinag-uusapan namin tungkol sa Biblia, tungkol sa salita ng Diyos. Pero wala siyang ginawa kundi tawanan ako. Alam niyo bakit siya natatawa? Kasi wala siyang maisagot. Ngayon, ang pagtuunan natin ng pansin, yung sinasabi niya dito, ulitin natin. Ito ang nagpaunawa sa inyo. Yung Espiritu Santo. Nagkataon lang na nung pinapakinggan nyo, puro may Espiritu Santo. Sabi niya, nagkataon lang daw. Ibig sabihin, yung banal na Espiritu pala, minsan nagkakataon lang na nandyan sa tabi nyo. Na minsan siguro. Sige nga, tutulan mo nga to, Brother Esel. Tama ba na ang banal na Espiritu? Nagkakataon lang na minsan sumusulpot kung san-san? Na minsan siguro nasa tabi ninyo? Tutulan mo nga yan, sasabihin kong mali yan. Mali yan Huwag mo sasabihin siguro nasa tabi ninyo. Una sa lahat, hindi mo naman nakikita ang banal na Espiritu. Hindi naman nakikita ng mata ng tao yon. Pangalawa, huwag mo sasabihin siguro. Ang lumalabas pala nun kay Brother Esel na mapakiapid. Ang lumalabas pala nito, para sa kanya, yung banal na Espiritu, pakalat-kalat. Pakalat-kalat. Nasa kung saan-saan yung banal na Espiritu para sa kanya. May nasa tabi ng upuan, siguro nandun, siguro nandyan, siguro nandirito, nandoon. Ganun para sa kanyang banal na Espiritu. Kung saan-saan naroon. Ito pakinggan ulit natin sinabi niya tungkol sa banal na Espiritu. Diyan sa tabi ninyo, ito ang nagpaunawa sa inyo. Yung Espiritu Santo. Nagkataon lang na nung pinapakinggan nyo, puro may Espiritu Santo dyan sa tabi ninyo. Siguro daw may Espiritu Santo dyan sa tabi ninyo. At yun ay nagkataon lang. Ibig sabihin, tsambahan pala yan mga kapatid. At ang sabi niya, siguro, may banal na espiritu daw dyan sa tabi ng mga nakikinig sa kanya, kaya daw naintindihan yung pangangaral niya. Hindi totoo yan mga kapatid. Ang banal na espiritu, tinatanggap yun. Tatanggapin mo yun, tatakan sa yun. Hindi yung kung saan-saan makikita yun. Hindi ganun yun. Hindi totoo na kung saan-saan makikita, kung saan-saan yung Espiritu Santo napupunta. Minsan nasa park, pakalat-kalat sila, gumagala-gala. Ang pakalat-kalat na gumagala-gala na sinasabi ni Esel na baka nandiyan sa tabi nila, masamang espiritu yon. Kasi squatter yun wala namang wala namang bahay yun Mga squatter yun mga kapatid. Kaya nga naghahanap ng titirhan Squatter kasi yun. Yan ang totoong squatter, masamang espiritu. Kasi napalayas na yun Hindi ko lang sasabihin kung saan. Kasi pupulutin ni Esel Di ba? Ganun yung mga kapatid ang banal na espiritu lagi nyo tatandaan. Hindi yun kung nasaan-saan lang. Hindi yun kung saan-saan naroon. Na nandyan sa tabi nyo. Isipin nyo yan, banal na espiritu kung saan-saan naroon. Tapos minsan nasa tabi. At ang sabi niya pa, siguro. Siguro nasa tabi nyo, nagkataon. At nagkataon lang mga kapatid
Isa na lang mga kapatid, ulitin natin. Naintriga ako sa sinabi niya eh. Ito ang nagpaunawa sa inyo. Yung Espiritu Santo. Nagkataon lang na nung pinapakinggan nyo, puro may Espiritu Santo dyan sa tabi ninyo. Yan. Nagkataon lang daw siguro. Nagkataon lang daw. Na siguro may banal na espiritu dyan sa tabi ninyo. Yan. Para pala sa kanya, ang banal na espiritu, pakalat-kalat. Na siguro nasa tabi ninyo. Yan. Hindi yan totoo. Ang banal na espiritu, tinatanggap sa tunay na nagbibigay ng banal na espiritu. Nagbabahagi. Pero yung nagbabahagi ng banal na espiritu, hindi talaga sa kanila galing yon, galing sa Ama yun. Baka mamaya punahin ni Esel. Yan. Hindi totoo yung napakalat-kalat ang banal na espiritu. Ang pakalat-kalat, masamang espiritu. Marami yan, hindi lang natin nakikita, pakalat-kalat. Malay nyo, andyan na sila sa tabi-tabi. Di ba? Andyan na sa tabi-tabi. Minsan kausap mo. Di ba? Ganun yan, mga masasamang espiritu eh. Alam ka naman sasabihin ng isang tao, masamang espiritu kasama niya. Alam ka naman sasabihin ng tao eh, naglilingkod siya sa diablo. Pwede ba naman gano'n, di ba? Siyempre, sasabihin niya, sa Diyos siya. Ganun yung mga mangangaral na peke. Parang to, yung Daniel Razonable, na ipinagtatanggol ni Esel na mapakiapid. Yun, ang kasama nun, masamang espiritu. Hindi ba na espiritu kasama nun? Kaya ganun mga kapatid, pinapapansin ko lang sa inyo, pinapapuna ko lang sa inyo, para kayo, malaman nyo yung totoo. Na ang banal na espiritu, hindi pakalat-kalat na kung saan-saan naroon. Na minsan parang nasa tabi ninyo, siguro nasa tabi ninyo, walang ganon. Ang banal na espiritu ay tumatahan sa inyo at hindi pakalat-kalat. Nasa loob mismo ninyo. Kaya nga kayo ang templo ng Diyos eh. Yung templong yan, nandyan yung banal na espiritu. Nasa loob. Wala sa tabi nyo. Hindi pakalat-kalat. At ang pakalat-kalat, lagi nyo tatandaan, masamang espiritu. Pero may mga masamang espiritu hindi pakalat-kalat. Yun yung mga masamang espiritong nasa loob ng katawan ng tao. Na ang lumalabas sa bibig ay puro kasinungalingan. Kaya ba, wag na lang pala puro. Kasi hindi naman magandang sasabihin natin puro. Kagaya kasi ni Brother Esel, sabi ba naman ni Brother Esel na patutot eh, puro masama daw lumalabas sa salita ko, sa bibig ko, puro daw masasama salita ko. Gabi ka naman para puruhin mo. Kaya ako nga, bigla akong kumabig ngayon eh. Masabi ko, hindi naman puro. Siyempre, minsan, may mga sasabi rin yung tao. May sinasabi rin naman maganda yung tao. Maayos. Wala natin sabihin puro. Ang tinutukoy ko na taong tinatahanan ng masamang espiritu, yan yung mga sinungaling. Mga sinungaling ng mga yan, mga kapatid. Mga imbento, nagkukunwaring sa Diyos daw sila, yan, si Kristo daw Panginoon nila, tinatahanan daw nila aral ni Kristo, pero hindi totoo. Kasi nga, masamang espiritu ang kasama. Ganun yung mga kapatid. Hanggang dito na lang at nasabi ko lang sa inyo na yung banal na espiritu lagi nyo tatandaan, hindi pakalat-kalat kung saan-saan naroon. Minsan nasa tabi nyo, siguro nasa tabi nyo, hindi ganun. Nananaan nyo sa isang taong tumanggap ng banal na espiritu. Nasa loob nyo mismo. Wala sa labas. Wala sa tabi. Hindi pakalat-kalat. Sige mga kapatid, hanggang dito lang. Pagpalain naman kayo ng Panginoon. Amen.